Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters. Amen. Glory to God. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po for joining us for our Wednesday prayer meeting. At saan man po kayo naroon, sa inyo pong tahanan, you're going to the office, or kaya naman ay pauwi pa lang po kayo galing sa inyong work. Salamat po sa time na binigay niyo po, nilaan niyo po para samahan kami sa ating pananalangin. So, good evening po sa mga workers natin behind our Facebook Live na nag-ooperate po ng ating live and sa ating pong sound system at sa inyo pong lahat na kasama namin ngayon na nanonood. We are excited to what the Lord is going to do as we pray, as we connect with Him. Alam po natin na kapag sama-sama po tayo, like pinag-aralan po natin last Wednesday, na kapag nagkaisa po tayo sa ating pong pagdulog sa Panginoon, sa ating pong pananalangin, ay may sagot. Amen? May sagot po ang kalangitan at may gagawin po ang Panginoon. He will manifest His presence. He will answer our prayers. Amen? Katulad po ng ginawa ng Panginoon sa mga followers po niya during the first century. At yun po rin ang ginagawa ng Lord throughout all the generation hanggang sa panahon natin ngayon. So let's get excited. Amen? May narinig po tayong mga balita na nagkakagulo ngayon sa Middle East because of the war between the US, Israel, Iran, and yung mga bansa na rin po na nasa lugar na yon, nasa region na yon, and even yung pong mga European countries or other countries po ay na nakikipag-alyansa po sa sa Iran o kaya naman sa Israel or sa US are drawn to this war. Pero sa kabila po nito, tayo pa rin po ay may kapayapaan, may pagtitiwala sapagkat kahit may mga kaguluhang ganito, may mga balita po ng war, alam po natin na ang Diyos ay may patuloy na ginagawa po sa mundong ito. And He's going to fulfill. Ito pong lahat ng to ay hindi na po bago. No? Ito pong lahat ng ito ay nakaprophesied na po sa kanyang salita sa Biblia. And as we watch all of these things come to pass, alam po natin na ang Panginoong Jesus ay malapit na pong dumating. Kaya, let's continue to give thanks. Kasi ang kalooban ng Panginoon sa atin, sabi niya, ay magpasalamat po tayo. Let's give thanks to the Lord, for this is the will of God. In any circumstance, ano man po ang nangyayari sa atin, ano man po ang kalagayan natin, magpasalamat po tayo sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon sa atin through Jesus Christ, our Lord. Amen. Lord, we give thanks and we give praise to you. We give our faith and trust in Jesus. Hallelujah. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Come on, lift your voice. We give thanks, let's give praise. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For all those things that we don't understand, we come by faith and we place them in your hands. We give thanks. Come on, let's praise Him. Oh,
for we know that all things work together for our good. Let's give thanks. We give you thanks. We give praise. For by faith we know your grace will see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for. Come on, thank you, Lord, that all things work together for our good. We give praise, for by faith we know your grace will see us. Sing it again. We give thanks. We give thanks. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks. We give praise, for by faith we know your grace will see us through. Oh, yes, we know that all things work together for our good. Come on, church, let's continue to give thanks and give praise to the Lord, for He is good. Amen. Lahat ng sitwasyon na ito na pinararanas po niya, na inaalaw niya sa mundo, sa ating buhay, ay ginagamit po niya. Amen. He's causing all things to work together for our good. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Amen. Sapagkat sa mga bagay na to na naririnig po nating mga war, amen, at mga kaguluhang nangyayari po sa ating paligid, ito po ay mga tanda na ang Panginoon ay malapit na pong dumating. Kaya the more na dapat po tayong mag-rejoice, the more na dapat po tayong lumakad ng mas malapit sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Let's celebrate the presence of the Lord, and let's, with expectation and joy, amen, ay patuloy po nating hintayin ang pagdating ng Panginoon. At patuloy po tayong magtiyaga sa atin pong ginagawa sa ubasan ng Panginoon, sa harvest field ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your promises that you are coming back again. Hallelujah. Come on, sing it with us. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation comes. Hallelujah! Jesus is coming again! Woo! These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest,
The fields are wide in your world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, shining on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation comes. Who was and who is and who is to come? It's Jesus, who was, who is, and who is to come. To come, who was and who is and who is to come, who was and who is and who is to come. Sing it again. Who was and is, who is to come, who was and who is and who is to come. Lift it up. Who was and who is and who is to come, to come, to come. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your promises. We bless you, Lord. Continue to worship the Lord. There is a love only you can fill, the raging tempest only you can still. My soul is thirsting, Lord, to know you as I'm known. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Yes, Lord, this is the cry of our hearts tonight. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence,
satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Come on, church. Continue to say this to the Lord. Lord, take me deeper. I want to be closer to you, Lord Jesus. I want to know you more, Jesus. I am in love with you, Jesus. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Hallelujah. Oh, we worship you. We bless you, Lord. Come on, church. We bless you, God. Take me deeper, Lord. By your Spirit, Lord Jesus. I want to get closer with you. Blessed be your name, Holy Lord, faithful God. You are good, Lord. We bless your name. We praise you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your mercy. Blessed be your name. Come on, church, express your praises. Express your worship. Express your love to the Lord. Hallelujah. Worthy, 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 Lord. Thank you, Lord, for your promises. Oh, I will put my trust in you. Oh, Jesus, there is none like you, Lord. Spirit of the living God, take me deeper in love with you, Lord.
sweeter as the day go by. Trusting you, Lord, one day at a time, Lord Jesus. We will follow you, Lord. We surrender to you, Lord. We will follow you. Shepherd of our soul, we will follow you wherever you may go. We will hear your voice. We will obey your words. Use us, Lord, for your glory. Praise the name of Jesus. You are Lord. You are Messiah. You are our Master. You are our Savior. You are my good shepherd. Blessed be your I will lack name. nothing because your presence is Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your word. Hallelujah. We trust in you, Lord. And we will continue, Lord, to submit in your lordship. We will continue to follow and listen to your voice. Thank you, Lord, that you are our shepherd and you are the one leading us. You are the one caring for us. Thank you for gathering us together, O Lord, in your flock. Hallelujah. In your sheepfold. Hallelujah. Thank you, Father, for your love and mercy. Thank you, Jesus, for saving us. Continue, Lord, to reveal your plans for us. Continue to reveal your ways to us. Continue to reveal yourself to us, Lord Jesus. We want to know you more, Lord. Hallelujah. As we walk closer and closer to you, we want to know you more, Lord Jesus. Hallelujah. And Lord, as we listen for your voice, faith comes, Lord. Continue to establish our faith. Continue to strengthen our faith, Lord. Blessed be your name, Lord. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa gabing ito. We give you glory and praise and thanksgiving in the most powerful and matchless name of our Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. It is so good to be in the house of the Lord. At salamat po na kayo po ay kasama namin sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. So last Sunday po bago tayo po ay dumako sa ating prayer time, tayo po muna ay patuloy na magpalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Last Sunday ay nag-kick off po ang ating church-wide discipleship program kung saan pinresent po natin ang ating pong mga leaders, discipleship leaders, kung saan po sila po ang hahawak ng ating mga small groups. At nagpapasalamat din po kami sa Panginoon dahil last Sunday sa ating pong panawagan na ang ating pong mga kapatiran ay mag-join po, no, sa mga small groups na ito, ay may mga kapatiran po tayo na naging interested at sila po ay nagtanong, sila po ay nag-sign up sa ating pong discipleship
program at sila po ay hinahanapan na po natin ng discipleship leader na mag-aalaga po sa kanila. At ito po yung layunin ng Panginoon na hindi lang po mag-grow ang kanyang iglesia, no? Hindi lang mag-grow numerically o sa bilang po na tayo ay dumami, but we want to make sure na ang bawat dinadala ng Panginoon sa ating church, sa the Foursquare Church San Juan City, ay lumalago din po spiritually. No? Kaya napakahalaga po ng mga systems sa church, no? Na mga programa po sa ating iglesia. At isa po dyan ang spiritual growth system. Okay? So ito po ay, ang discipleship system po natin ay connected din po sa other systems natin. Let's say for example, doon po sa ating assimilation system. Ang assimilation system po natin, ito po ay yung paraan o strategy ng simbahan kung papaano po natin wini-welcome ang mga dumarating po sa ating church, no? At pagkatapos po, kapag sila po ay patuloy na uma-attend sa ating church, pamamagitan po ng pag-welcome natin sa kanila, pag-follow up natin sa kanila, at pagpatuloy na pag-invite po sa mga gawain ng ating church, and then they decided to stay in the church, and they decided po na magpaalaga po sa atin, then sila po ay papasok sa ating discipleship program or sa ating discipleship system. So, nakakatuwa po ito sapagkat ang ating simbahan po, pagkamat 3 years pa lamang po, ay binigyan ng direksyon at ng wisdom ng Panginoon kung paano po ito gagawin. And we thank the Lord for partners, no? Ministry partners na nakatulong po sa atin kung paano po lalong ma-enhance, lalo pong mapaganda ang mga sistema na ito. Katulad po ng DCPI or Dynamic Church Planting International, kung saan ito po, every August, no, ay meron po silang training na pinoprovide po para sa amin. No? And then, na-connect din po tayo kay Pastor Chris Canlas, kung saan he is from the Luzon, Central Luzon, no, district, at yung pong ginagamit nila doon na Foursquare Journey or discipleship curriculum ay in-adopt po, no, ng Metro Manila South District. At ito po ngayon ang ginagamit ng mga simbahan sa MMSD, no? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon for other ministry partners na ginamit ng Panginoon bago ito, na ginagamit din nating mga tools, no, mga books for discipleship bago po natin in-adopt yung Foursquare Journey. So, this coming March ay full blast na po ang ating discipleship program. For the last 2 years ay nag-pilot po tayo ng mga small groups, at ang pilot program natin ay ginawa po natin sa mga kabataan. So from 2 years po ay naka-raise po tayo ng about 13 na mga leaders, no? Tribe leaders, yun po ang tawag sa atin, tribe, discipleship tribes, no? Nakapag-raise po tayo ng 13 na mga leaders, at sila po ngayon sa season na ito ay dinagdagan, no? Dinagdagan ng Panginoon, because that's what we've been praying for, right? Every Wednesday po, kasama po sa lagi nating item na sinasama po sa ating prayer request ay that the Lord will raise more leaders, new leaders, additional leaders. Amen? At tinutugon po ng Panginoon ang ating pong mga panalangin. Actually, ito pong mga leaders, na may mga kapatiran po tayo who are also ready to lead, pero hindi pa po sila makapag-commit sapagkat meron actually requirements or meron pong mga kailangan pong tapusin muna sila bago po sila makapag-lead. Okay? So, itong mga leaders din na napili natin, hindi po sila perfect, at sabihin natin hindi nila alam lahat-lahat patungkol po sa Bible at patungkol po sa pananampalatayang Kristiyano. Pero sila po ay pinag-pray natin at sila po ay in-equip ng Lord through their experience. And sa amin naman pong leaders, we are continuously equipping them para po sila ay maging effective sa call na
or sa role na ibinigay po ng Panginoon sa kanila. And we expect na sila po ay madadagdagan pa after po ng ilang months. Pag natapos na po natin yung module 1 natin at magkakaroon po tayo ng tinatawag na spiritual retreat kung saan lahat po ng mga nakatapos ng 14 lessons na yun, yung startup beginner lessons natin, ipapasok po sila sa retreat, and after that ay next level na po ang kukunin po nila. So it will be a cycle of caring or equipping our people, at alam po natin na sa pamamagitan po ng sistemang ito, makakasiguro po tayo na ang bawat mga dinadagdag ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating church ay lumalago spiritually. Yung hindi lang ba sila umaattend every Sunday, but even during the week, meron pong nangangamusta, may nagpa-follow up, may nagpi-pray sa kanila. Amen. At kung may mga pinagdadaanan po sila, may mga concerns sila or questions sila about the faith or about the church, ay meron pong someone in charge, no, sa kanila para po sagutin yung mga tanong nila, mag-follow up sa kanila, mag-pray sa kanila, at mag-alaga sa kanila. Okay? Umalalay sa kanila sa kanilang journey in the faith. So, let's get excited po mga kapatid sa gagawin po ng Panginoon. No? So, lumalago tayo sa bilang, pinararami po tayo ng Panginoon. At the same time, no, ay pinalalago din po niya tayo spiritually. Kaya, ang gusto nating mangyari, wala pong maiwan na sino mang kapatiran natin. Kung meron pa pong hindi makakasali sa ating discipleship group, wala pa po kayong group, no? Sumama po kayo. I encourage you to sign up, no? Gusto lang naming malaman anong edad po ninyo, ano po ang kasarian nyo, para makahanap po kami ng group na kasing edad nyo, no? At yung pong ka-level po ninyo para nagkakaintindihan po. Kasi pag masyadong malaki ang agwat, no? Hindi po nagmamatch yung grupo no? So, hahanapan po namin kayo ng magiging kaibigan po ninyo at makakasama nyo po sa journey nyo ng paglago. Amen. So, last Sunday po ay pinag-usapan po natin ang patungkol po sa pagsunod sa Panginoon. Ang sabi nga po natin, bakit tayo susunod sa Panginoon? In a simple way, sabi ko nga po, sumunod ang mga alagad sa Panginoong Jesus because they believe that Jesus is the Messiah. Kung pag-aaralan niyo po ang kahulugan ng Messiah o in the New Testament ay Kristo, no? Ito po ay ihinula sa Old Testament ang pagdating po ng Messiah, ng Savior, no? Ito po ihinula, ang dami pong mga hula sa Old Testament mula Genesis, as early as chapter 3 of Genesis, no, ay sinabi na po ang patungkol sa tagapagligtas, no? Hanggang sa dumating po yung iba pang mga aklat, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and then yung mga historical books, yung mga wisdom books, and then yung mga prophetic books. Bawat aklat po ng Old Testament, okay, ay naroon po, may sinasabi po na propesiya ng pag-asa na someday ay darating po ang Messiah. And it was made clear, especially po in the prophets, no, sa mga sulat ng mga propeta, na ang Messiah na ito, ang Kristo na ito, ay hindi lang po basta tao, no? It will come from their lineage, manggagaling po ito sa lahi ng mga Hudyo, no? Specifically, sinabi po from Judah, no? At ito po ay magmumula sa lahi ni David. At lahat po ng magiging mga ministry niya ay ihinula na rin po sa Old Testament. But specifically in the book of Daniel, itong Son of Man, no? Son of Man, na nakita po ni Daniel na nakasakay po doon sa cloud. Hallelujah. Na inaawit po natin kanina, no? Nakasakay po doon sa cloud at siya po ay lumipad papunta po sa trono ng Panginoong Diyos.
at siya po ay pinagkalooban ng authority, ng dominion, at siya po ay sinamba ng lahat po ng mga tao at mga bansa. No? So, hindi lang po basta ordinaryong tao itong Messiah na ito, but he was given power and authority and he was worshipped. Sasambahin po siya ng mga tao at ng mga bansa. So, ibig sabihin kung itong Messiah na ito, itong Kristo na ito ay sasambahin ng mga bansa, ibig sabihin hindi lang to ordinaryong tao. Okay? Kaya po, nung dumating si Kristo, patuloy po niyang inireveal sa pamamagitan ng mga turo niya, ng mga inkwentro niya, no, ng mga discourse niya, ipagpapalitan ng mga salita sa mga religious leaders, sa pamamagitan po ng mga milagro na pinerform ni Jesus Christ, ay unti-unti niyang ipinakikilala ang kanyang sarili. No? Kaya naalala ko yung unang milagro ni ni Jesus, no, sa John chapter 2. Ano po yung ano na yon? Ano yung miracle na yon? Na sinasabi na unang milagrong ginawa ni Jesus. 'Di ba? Ito po ay nangyari sa isang kasalan sa Kana, no? Nung kanya pong ginawang alak ang tubig. He turned water into wine. Ano pong nangyari doon sa kwento na yon? Lumapit po si Mary kay Jesus. At sinasabi niya, Son, anak, Jesus, naubusan na sila ng alak. Ano, kung titingnan po natin yung sagot ni Jesus, ano kinalaman ko dyan? Ano kinalaman ko dyan? Bakit mo sinasabi sa akin? Kasi alam naman ni Mary. Alam ni Mary kung sino si Jesus Christ. Di ba? Mula nung in-announce ng angel na siya ay magdadalang tao, ipagbubuntis po niya ang anak ng kataas-taasan, no? That he will be overshadowed by the Holy Spirit. No? At yung sanggol na kanyang ipanganganak ay tatawaging Jesus, which means Yahweh is salvation. At tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel, God with us. No? Hallelujah, for He will save His people from their sin. Sabi po nung angel kay Mary. At nung dumating po yung mga magi, yung mga wise men, dumating po yung mga shepherds, at sinamba po nila si Jesus. Lahat po yun ay tinago ni Mary, tinandaan po ni Mary sa kanyang puso. No? Kaya alam niya kung sino si Jesus. So, sabi po ni Jesus kay Mary, Woman, it is not yet my time. Hindi ko pa oras. No. Alam ni Jesus Christ no, na ang Panginoon ay merong pong timeline. At alam niya kasi na kapag siya po ay nag-miracle na, tuloy-tuloy na, makikilala na po siya ng mga tao. At yun na nga po, mula sa tagpong iyon, no, nasa kanyang unang milagro, turning water into wine, at doon po ay nakilala po siya ng kanyang mga alagad. At unti-unti po habang sila po ay nagja-journey kasama po ni Jesus, no? Kasama po ang Panginoon. At naririnig nila yung mga turo ng Panginoon. At nakikita po nila yung mga miracles sa ginagawa ng Panginoon. Unti-unti pong nare-reveal kung sino si Jesus. Unti-unti po nila nakikilala ang Panginoon. At yung mali po nilang kaisipan patungkol po kay Jesus, sa pagkakilala po nila kay Jesus, ay unti-unti din pong naitama. At hindi po overnight. Ang pagsunod pala sa Panginoon, no? Yung journey po ng ating pagkakilala sa Lord, yung journey po pala ng maturity natin, o yung paglago ng faith natin sa Panginoon ay hindi overnight. Hindi yan yung makukuha mo ng, isang linggo lang, isang buwan.
Nakita niyo po kung anong nangyari sa mga alagad. If you're listening to the message last Sunday, kung ilalagay niyo po ang sarili niyo kay Jesus, tas kasama niya po yung mga alagad na yun na alam ni Jesus lahat ng iniisip ng mga alagad niya. Hindi, kung gagawin ng Panginoon na kumaga parang mamagicin ng Lord na magbago na lang lahat ng isip nila. Pwede nang ganun eh. O kaya naman, isa-isang upuan, i-explain lahat ng Lord sa kanila. Pwedeng ganun eh. Di po ba? Pwedeng ganun na, wag na muna silang humayo. Doon lang muna sila sa isang bahay. Tapos, explain na lang ni Jesus lahat-lahat sa isang upuan. Pwede naman yun, di ba? Parang minsan ganyan po ang ginagawa natin eh. Parang gusto natin lahat, ibagsak na natin lahat eh. Ituro na natin lahat para malaman na ng mga kapatiran natin. Lahat-lahat. Pero hindi po yung ginawa ni Jesus. Alam mo, ang nakita ko po doon talagang napaka-patient po ng Panginoon. Alam mo yun, yung pagtitiis ng Panginoon, grabe po. Hindi ko po ma-imagine yung pagtitiis na ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi imagine mo pa lang yung humility ni Jesus Christ kung sino siya. He is God Almighty. He is Yahweh, the Creator of the universe. Tapos bigla mong isi-shrink yung sarili mo, paliliitin mo yung sarili mo. 'Di ba? Para maging isa kang tao. Yung creator naging creation. Grabe po doon pa lang po yung humility ng Panginoong Diyos eh. No? Tapos hindi naman nawala yung pagka-Diyos ni Kristo. Hindi po nawala. So ibig sabihin po, He is filled with the Holy Spirit without measure. Yun po ang description ng Bible sa Kanya. He was filled with the Holy Spirit without measure. Kaya po, yung mga miracles na yon ay nagagawa po ni Jesus through the Holy Spirit. Yung word of wisdom, yung word of knowledge, yung nalalaman niya, yung iniisip ng mga tao is through the power of the Holy Spirit. Habang siya po ay nasa flesh. Pero grabe po yung patience ni Jesus. Sa mga ugali, sa mga yung mga kaisipan ng mga alagad po niya. Kung sa ating tao yun, di ba, tayo ganun eh, yung pag may nakita tayong mali, gusto kagad nating i-correct eh. Di ba? Ganun po tayo eh. Pero ang Panginoon, it took them, imagine mo yun, every day for 3 years or 3.5 years. Grabe. Imagine mo araw-araw kasama nila ang Panginoon. Hindi biglaan, kundi araw-araw ay may tinuturo, may ipinapakita ang Panginoon, may binabago, may inaayos, may kinokorek ang Panginoon sa kanila. Nakuha niyo po, doon sa journey nila na yun, na 3 taon, lahat ng mga pangyayari, meron pong itinuturo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang discipleship, ang pagsunod kay Jesus, hindi ho yan yung parang para matapos lang yung libro. Kailangan matapos lang natin yung curriculum. Anong ine-expect natin? Kapag natapos natin yung 14 lessons na yan, kapag natapos natin yung book na yan, yun na yun. Yun na yun. Hindi ho classroom type. Listen to this very carefully mga kapatid. Lalo na kung may nanonood po at may nakikinig sa atin na mga discipleship leaders. Hindi ho classroom type. Ang discipleship na pamamaraan ng Panginoon, kung paano niya tinrain at inequip yung kanyang mga alagad. Life to life. Amen? Everyday life. Yung araw-araw na buhay.
kung ano ang nakikita nila sa paligid, kung ano ang na-experience nila, may tinuturo doon ng Panginoon. So ang discipleship, yes, meron po tayong sinusunod na mga lessons na pag-aaralan po natin. Pero ang talagang proseso kung saan gumagawa ang Diyos sa ating buhay para tayo po ay palaguin, para palakasin ang faith natin, tayo ay hubugin, i-transform, at i-train para sa kanyang misyon ay sa araw-araw nating buhay. Sa relationship natin sa isa't isa. Kaya napakahalaga po na ang isang discipleship leader ay mag-establish po ng relationship sa kanyang mga tinuturuan. Si Jesus, nakita natin, pinag-pray yung kanyang mga alagad. Nakita natin, pinag-pray niya si Peter para huwag po siyang masira ng kaaway. He prayed for his disciples in John chapter 17. Pinaglingkuran ni Jesus ang kanyang mga alagad. Hinugasan niya ang kanilang mga paa. Tinuruan po ni Jesus ang kanyang mga alagad. In-explain po niya, may mga times na hindi maintindihan ng mga alagad ang mga tinuturo ni Jesus in parables. Tapos tatawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang tabi and he would explain the meaning of the parables. Naging patient po ang Panginoon sa kanila. Hindi po yan overnight. Hindi po yan madalian. Hindi po yan puwersahan. Hindi po nakita natin, kahit kay Peter po, example na lang natin si Peter. Una, ni-refer si Peter ni Andrew. Peter was referred by his brother Andrew to Jesus because Andrew was a disciple of John the Baptist. Because Peter respects his brother Andrew, sumunod naman siya na kay Jesus. Pero hindi pa po niya pinaniniwalaan si Jesus. Nirespeto lang po niya, nakinig lang po siya sa kanyang kapatid, kaya siya sumunod kay Jesus. But later on, nung na-experience po niya yung miracle ni Jesus, na sila po ay nakahuli ng maraming isda, doon po nagsimula na unti-unti po nakilala niya ang Panginoon. At nung nakita nila na bumabagyo, pinahinto ni Jesus ang hangin, ang alon, nagtatanong pa rin sila, kasama si Peter doon. Who is this man? Na even ang hangin, ang waves ay sumusunod sa kanya. Hindi pa rin nila kilala ng lubusan ng Panginoon. Until nung lumakad si Jesus sa tubig. At alam natin na sa tagpong yun, si Peter ay nakalakad din sa tubig. Right? Nang sabi niya, Jesus, kung ikaw talaga yan, palapitin mo ako sa'yo. Sabi ni Jesus, come. And Peter was able to walk on water. At anong nangyari po doon? No? Nung nakabalik na po si Jesus doon sa bangka tsaka si Peter, wag na nating masyadong yung lumubog si Peter and he was saved by Jesus. Ano po ang nakalagay doon? He was worshipped by his disciples. Sinamba po siya ng mga alagad. Bakit? Alam nila na hindi po ordinaryong tao si Jesus. Sino ang ordinaryong tao na lumalakad sa ibabaw ng tubig? Unti-unti po na nakilala. Until Jesus died. Sabi ko nga po sa inyo, kasi nga iniisip ni Peter, revolutionary leader si Jesus Christ. No? Kaya hindi nila in-expect na wala sa isip nila na mamamatay si Jesus. Kasi nga ang expectation nila, sila po ay magpaparami ng mga alagad para sila po ay mag-aklas laban sa gobyerno ng Roma. Dahil bilang Messiah, ang expectation nila ay ibabalik ni Jesus, i-restore niya ang kingdom. Katulad nung panahon ni David. No? He will restore the kingdom back to Israel. Magiging malakas uli sila, magiging makapangyarihang bansa uli ang nation of Israel.
But that didn't happen. Because paulit-ulit, pinaprophesied, pinipredict ni Jesus ang kanyang kamatayan. Hanggang doon sa huling hapunan, ni-remind na naman sila, sinabi na naman ni Jesus na the hour has come. Na ang anak ng tao ay huhulihin, na siya po ay pahihirapan at siya po ay mamamatay. Kaya sabi ni Peter, ilang beses din pong na-rebuke si Peter. Yung get thee behind me, Satan. Doon po siya na-rebuke. Dahil ayaw niyang tanggapin na si Jesus po ay mamamatay. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, get thee behind me, Satan. No? Hindi po Satanas si Pedro, pero yung kaisipan na yon na wag matupad ang misyon ni Jesus ay hindi po kaisipan ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos, kundi yun po ay kaisipan ni Satanas para pigilan ang misyon ni Jesus. Okay? Kaya nakita po natin, yung mga alagad nung inaresto si Jesus, nagtakbuhan po sila. At si Peter, we know, he was following Jesus at a distance. At nung siya po ay nakilala ng isang servant at ng mga tao doon, sinabi po nila na, hindi ba isa ka sa mga alagad eh? Isa ka sa mga tagasunod niya, isa ka sa disciple ni Jesus. At for 3 times, ay talaga po, dininay po ni Peter si Jesus. At kung pag-aaralan nyo pa po ng mas malalim yan, yung mga salitang ginamit po in Greek, no? Sabi ng mga scholars, nagmumura na po si Peter para lang i-deny na hindi po talaga niya kilala si Jesus at hindi po siya isa sa mga alagad niya. Grabe, no? Muling nabuhay ang Panginoon. Paano yun? Okay na sana kung nanatili na lang si Jesus sa libingan. Kasi ilagay niyo po yung sarili niyo kay Peter. No? Doon pa lang po no? Ang pangit ng paghihiwalay nila ni Jesus no? Alam mo yung 3 years, magkasama kayo. Pinaniwalaan mo siya, pinaglingkuran kayo, tinuruan kayo, tas eto ngayong mamamatay na siya. Yun ang kahuli-hulihan mong ginawa. At remember, may tagpo doon na nung huling deny niya kay Jesus, nagtagpo yung kanilang mga paningin. Tapos tumilaok yung manok. Tumilaok yung tandang. Grabe, alam ni Jesus yung ginawa niya. Yun yung huling alaala, kung tutuusin, no? Yun yung huling tagpo bago namatay si Jesus. Kaya, para kay Peter, napaka-lungkot at napaka-tragic yon na pangyayari sa buhay niya. Na yung master, yung rabbi, yung Messiah na pinaniwalaan niya at sinundan niya, ay namatay. Biglang nabuhay. Pagkaraan ng 3 araw, muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Ano ngayon ang gagawin ni Peter? Na yun ang huli nilang eksena. Pero alam natin, in John chapter 21, may tagpo doon na nag-usap po si Jesus at si Peter. Grabe ho. Grabe po yung patience ng Panginoon. Kung paano niya po tinransform si Peter. Bago nga po nangyari yung denial na yun, sabi po ni Jesus kay Peter, Peter, I prayed for you. Satan desired to sift you. I-shake niya ang faith mo. But I have prayed for you. Sabi niya, kapag nakabalik ka na, no, alagaan mo ang iyong mga kapatid. So grabe po, no? Kaya pag doon sa John chapter 21, 3 beses pong tinanong ni Jesus si Peter, Peter, do you love me? At doon po parang nalulungkot ng si Peter na dahil paulit-ulit siyang tinatanong ng Panginoon. But Jesus was restoring him. Kung ilang beses niyang dininay
ang Panginoon, 3 beses din niyang sinabi, Lord, I love you. I love you. At nakita natin, Peter was one of the 120 disciples who was filled by the Holy Spirit in the upper room. At nakita natin kung paano po mightily ginamit ng Panginoon si Peter. At kung titingnan niyo po yung mga sulat ni Peter, no? 1 and 2 Peter, sulat niya sa iglesia. Nakita natin kung paano po ginamit ni Lord, in-inspire ng Holy Spirit si Peter to encourage the church, the followers of Jesus Christ. Grabe po, no? Hindi po pala overnight. Hindi natin masasabi na, oh, 1 taon, mature na ako. 1 taon, kilala ko na ang Panginoon. 2 taon, 5 taon, 10 taon. Sometimes it would take a long time. And it would take a lifetime para makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Pero hindi po yung talagang pag sinabi natin lubusang makilala, hindi po niyan ibig sabihin yung alam na alam at kilalang kilala natin. Because God is so mighty and so great na kung makikilala lang natin siya ng lubos, then hindi na po Diyos ang Panginoon. No? But in a certain level po, no, ay makilala natin po siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At yung faith natin sa Kanya ay talagang maging established, talagang maging firm yung ating faith, no, sa Kanya. Kaya ganun, ang panawagan po natin sa leaders ng church, ang panawagan po natin sa mga discipleship leaders, ay i-embody po natin ang patience ng Panginoon, ang love ng Panginoon sa Kanyang mga alagad. No? Na kung papaano pong pinagtiyagaan ng Panginoong Hesus ang Kanyang mga alagad. Sila po ay turuan, ipag-pray, sagutin ang mga tanong nila, ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanila. Ganon din pong pasensya, ganon din pong humility, ganon din pong care, ganon din pong service, ganon din pong love. Sacrificial love ang ibigay natin sa ating mga kapatiran. Tayo po ang representative ng Panginoon sa ating pong mga brothers and sisters. And this is how we are going to serve one another. We are going to equip one another, to strengthen one another. No? Hindi po laging praise and worship, backup, musicians, usher. Hindi lang po yun ang mga ministry. But when you are, portraying Jesus, yung bang sinasabuhay mo kung sino si Jesus at inaalagaan mo ang iba, tinutulungan mo ang iba para sila po ay lumago sa kanilang faith. That is a ministry. Ginagamit po kayo ng Panginoon. Yan po ay serving the Lord. Hindi po kailangan laging nasa stage ang paglilingkod. Hindi po kailangan laging may label ang paglilingkod, no? May title ang paglilingkod. Kapag kayo po ay nagiging kasangkapan ng Panginoon to pray for others, kapag kayo po ay nagiging instrumento ng Panginoon to encourage others, to build up their faith, to care for them, yan po ay ministry. Yan po ay ministry. At napakahalagang ministry po yan ng pagkilos ng Panginoon sa ating iglesia at sa bawat buhay natin para po ang iglesia ay lumago at lumakas. Amen? Kaya po, ako po bilang pastor ay excited po ako sa makikita po natin sa mga susunod na panahon dahil po sa nangyayaring discipleship sa ating church. Hindi po madali. May struggle. May mga challenges po sa discipleship, sa pagsunod sa Panginoon. Sabi nga natin nung Sunday, may mga bagay kang sineset aside, may mga bagay kang iniiwan para sumunod sa Panginoon.
Kailangan mong i-deny ang sarili mo. May mga rights kang kailangan mong isuko. Kailangan mo i-surrender sa Panginoon. You have to carry your cross. No turning back. Kailangan sumunod ka sa Panginoon ng buong-buong loob mo. May persecution, no? Pero ang pangako ng Panginoon ay kapag sumunod po tayo sa Kanya, ano man ang mga iniwan po natin, ano man ang mga nawala sa atin, ay makakamtan po natin in 100-fold. And we will receive eternal life sa kingdom ng Panginoon. Kaya alam niyo po, ang buhay natin, according to Saint Paul, ang buhay po natin sa mundong ito, yung sufferings natin sa mundong ito, cannot be compared to the glory, to the rewards, to the blessings that is awaiting us in the kingdom of God. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Ito pong mga nangyayaring mga war ay mga tanda na siya po ay malapit ng dumating. And the more na tayo po ay dapat ma-realize natin na iayos na natin ang ating mga priority sa buhay. Iayos na natin yung mga priority natin sa buhay. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na mahalaga sa Panginoon. Katulad po ng pagdi-disciple. Katulad po ng utos niya na go therefore into all the world and make disciples of all nations. Pahalagahan natin yung command ng Panginoon to love God with all our heart, with all our soul, with all our strength, and love our neighbors. So yung mga bagay na to na pinapagawa sa atin ni Lord, bigyan po natin ng pansin. Sapagkat yung mga bagay po na mga material, no, yung mga makasanlibutan ng mga bagay, mga temporary things, yan po ay lilipas. Pero yung mga ginawa po natin for the Lord and for the gospel ay dadalhin po natin hanggang sa kabilang buhay. At tataglay po ito, tatanggap po tayo ng mga gantimpala sa kaharian ng Panginoon. Kaya po, let's continue to pray tonight para po sa ating church, sa ginagawa ng Panginoon sa ating syudad, sa ating bansa, at sa buong mundo. So number 1 in our prayer request ay yung war in the Middle East. Of course, kung ito man po ay ihinula, ang role pa rin po natin ay manalangin. Ipag-pray po natin ng kapayapaan, ipag-pray po natin na bigyan po ng clarity, bigyan po ng sound mind, bigyan ng wisdom ng Panginoon ang mga government leaders, ang mga state leaders. No? Yung mga bansa po sa Middle East, ang US, at mga bansa sa Europa, at dito rin po sa Asia, no? Na bigyan po sila ng maayos na kaisipan na hindi po yung matitrigger po sila na lalo pong dumagdag pa sa conflict, but maging peacemaker po sila. Instead na palakihin pa ang gulo, maging mahinahon po sila at tingnan po nila ang mas makakabuti po sa maraming tao kaysa po sa interest ng ilang tao o ilang bansa. So yan pong ipag-pray po natin. Ang Iran po ay isa po sa tinitingnan po ngayon na fastest growing Christian church. Bagamat ito po ay nasako po ng Muslim, no? During 1979 nung nagkaroon po ng Islam Revolution po doon, nasako po ng Islam ang Iran, kung saan before that ay malaya pong nagpa-practice ng religion. Meron din pong mga Jewish community doon, may mga Christian community before 1979, pero after that, nung ang namuno na po ay yung mga Ayatollah, ay naging Muslim na po ang bansang ito. Pero sa mga nagdaang panahon ay marami pong tinatawag ang Panginoon, marami pong sinisave ang Panginoon na mga
Iranians. At ang bansang ito po ang sinasabi ngayon na fastest growing Christian church. Kaya patuloy po nating ipag-pray na ngayong na-eliminate na po ang kanilang leader at yung bagong nag-assume na assassinate din po, na nawa magkaroon po sila ng non-religious leader kung saan malaya pong magpa-flourish ang church ng Panginoon sa bansang ito. Okay? So, pag-pray po natin ang mga departments ng ating church, wisdom and guidance for our leaders, at i-guide po ang mga leaders na ito to prepare for yung calendar of activities nila for the whole year, new and additional leaders, new ministries and heads, assimilation of guests in the church, and then yung March calendar of activities, yung mga in-announce po natin last Sunday ay sama po natin sa prayer. Discipleship system po natin, yung Foursquare Journey implementation, pag-pray natin yung mga tribe leaders katulad po nung shinare ko kanina. And then same thing po sa mga tribe members, ipag-pray natin na wag silang tatalikod, wag po silang manghihinawa, kundi tuloy-tuloy po silang sumunod sa Panginoon. Evangelization of San Juan City, yung 7 pillars of society natin. Pag-pray natin ang ating barangay na nakakasakop sa atin, Barangay St. Joseph, para po sa mga outreach. Pag-pray po natin yung 4-piece development, family development session natin. This coming March, may plano po ang mga kababaihan na i-celebrate po ang Women's Month dito po through our family development session. And then yung campus ministry natin or yung PVEP ay patuloy po nating ipag-pray na ito po ay mag-materialize, especially this coming new school year. And then lahat po ng mga may sakit, pag-pray po natin. We praise the Lord sa mga ipinag-pray po natin last Wednesday. Si Nanay Miling po na nag-undergo ng operation ay very successful po. Thank you po sa inyong mga prayers. Dinalaw po namin siya last Sunday at nakakatuwa po. Tawa po kami ng tawa last Sunday. Ang saya po namin nung dinalaw po namin siya, and patuloy po natin ipag-pray ang kanyang fast recovery. At yung iba pa po nating mga kapatid, si Ate Shirley, no, merong tear dito sa kanyang braso, no, sa kanyang muscle. Ipag-pray po natin na ito po ay gumaling at makuha po sa therapy yung kanyang yung punit po na yon sa kanyang braso. At kung may kakilala pa po kayong mga may sakit, patuloy niyo pong ipag-pray. At kung kayo naman po ay pinagaling ng Panginoon, mag-share po kayo. I-message niyo po ang prayer department natin. At ayan, nilalagay po nila yung mga praise report doon sa kanilang section po. Okay? And then lastly, blessing upon our partners, supporters and givers. Pagpalain po ng Panginoon yung mga nagbibigay po sa ating church, yung mga ministry partners natin and supporters, para po matugunan ang lahat ng pangangailangan ng church. So the Lord bless you as you pray. Sama-sama po tayong manalangin as we continue to flash yung mga prayer concerns, at nasa comment section din po, patuloy po kayong manalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Amen.
And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Those who are following the Lord, continue to express your love. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Hallelujah. Thank you, Father, for your love and grace. Thank you, Lord, for your presence in our midst tonight. Thank you, Lord, for answering our prayers. We give you glory, we give you praise. I declare your blessings upon your people. I declare your peace, your joy, O Lord, your provision, your strength, O Lord, upon your people. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng karangalan sa gabing ito. Only you, Lord, deserves all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much for joining us for tonight's prayer meeting. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po muli tayo sa darating na Wednesday at sa darating po na linggo. Magsama-sama po tayo sa church to celebrate the goodness of the Lord. See you!